Tsaka napag-di na dito sa bahay. Anyway, si Lord talaga yung may business ng changing life. Nakikipag-business partner lang ako. Hindi abot. Sound check. Yan. Okay na. So, anyway, ano to for today is 2 topics. Kasi malilate na ako sa mga topics ko pag sinagad ko to hanggang September. May mga naka-line up na magagandang topic. Ang gagawin natin ay hahatiin na lang natin. Bibilisan ko masyadong paligoy-ligoy. Ako siguro yung lalapit. Next time dito na lang yung setup. Malayo masyado. Ayan. So, katulad ng sabi ng ating MC, ang pag-usapan natin ngayon ay the law of money attraction. Nasa money management series tayo. So, let's talk about this. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy The law of money attraction. So, merong book na The Law of Attraction Alam nyo ba yan? Ha? The Secret. Pero it's from the Bible also. But I want you to know that umiikot lang to sa dalawang bagay. The idea and management. Okay? It's based on the Bible. Ulitin ko, hindi po tayo prosperity gospel dito. Alam niyo ba yun? Ang tinuturo tungkol sa Bible ay tungkol lang sa pagyaman. No. Ang tinuturo ng Bible ay kabuuan ng buhay. No? Ibig sabihin, hindi lang pagyaman. This is part. And one of that is the salvation, the saving grace that God has given us. But we have the common grace. Ano yung common grace? Ito yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Ibig sabihin ng common grace para sa lahat. Okay? Now, the first that we need to discuss tonight is idea. Idea is the seed. Money is the fruit. So, if we're going to read this, Genesis 1:28, okay? Sabi dito, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over or have dominion over the fish in the sea and the birds in the skies and over every living creature that moves on the ground. So, ibig sabihin, sa earth, tayo daw ay magkaroon ng pag-rule or dominion. Okay? But, if you're going to analyze it, no? Bakit kaya hindi seedful yung ginamit? Bakit fruitful? Diba? Yun yung medyo nakapagtaka kasi you cannot have fruit without tree. And you cannot have tree without seed. Bakit fruitful yung ginamit? This is one of the first na mga verses na mababasa ninyo sa Bible kasi this is from Genesis 1. So, you know the reason? Because, ano sabi dyan? Idea is the seed. Money is the fruit. So, this verse is talking about all aspect in life. Hindi lang to patungkol sa pagiging spiritual natin, kundi sa pagiging tao natin. Kasi ginawa tayong tao, hindi naman tayo ginawang spirito. Tayo ay tao na nilagyan ng spirito. Hiningihan ng Diyos. Nagkaroon ng spirito. Spirited body tayo. So, ito ay para sa tao. Ibig sabihin, yung buhay mo ay nakasulat talaga sa Bible. Yung pagiging tao mo. Hindi yung pagiging spiritual mo lang. Naintindihan? Kaya pinag-usapan natin, pag ang pinag-usapan natin tungkol sa verse na to ay tungkol sa pananampalataya, ay mapag-uusapan natin patungkol sa pananampalataya. Pero this time, we can use this principle in business. So, kung mapapansin nyo, fruitful kasi nga, God put seeds, a bag of seeds inside of us. Itinanim niya na yan simula pa simula pa sa panahon ni Adan at Eva. Nakatanim na sa atin yan. That's why, sabi niya doon, let us make man in our own image, in our own likeness. Okay? Mamaya mas maintindihan niyo pa.
Okay? Now, money is not the problem. Ang inisip kasi ng iba, because of money. Yung money talaga yung kailangan natin. No, yung money, hindi yan yung problema. Many people think money is the answer to poverty, but money is not the problem. Ano daw ang problema? Idea. Okay? The kingdom of God is not built on money. It's built on ideas. Everything here is idea. Alam niyo ba yon? Ikaw ay idea ka lang ng nanay at tatay mo. Tama, mali? O gusto lang nilang magkaanak ka? Tama? Oh. So, lahat ay idea, yun yung malinaw. Sabi dito sa John 1:1-3, na-topic namin to nung umpisa, pero gusto kong basahin sa inyo ulit. In the beginning was the word, logos yung ginamit sa Greek. Okay? Sabi diyan, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. Ibig sabihin, yung word daw, yung logos, yung word, yung salita, ay sa pasimula pa ay naroon na. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sabi diyan, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. So kung wala daw yung logos, wala daw magagawa. Ano nga ba ibig sabihin ng logos sa Greek? This is not literal word lang. Kasi pag gumamit ng salita sa Bible ay masyadong malawak yung ibig sabihin. Kaya we need to go back dun sa Greek. Kaya kami na nag-aaral ng Bible, binabalikan namin yung Greek na translation ng Bible for us to totally comprehend the text and the verses. Kasi mawawala kami sa konteksto. Mawawala rin kami sa nilalaman talaga ng Biblia. Maituturo namin based lang sa aming sariling pangunawa. Pero hindi talaga yun yung nakasulat. So, anong sabi? The Word became flesh and made His dwelling among us. So, sino daw yung salita na naging flesh? Sino? Si Jesus Christ. Okay? So, simula pa daw sa simula, in the beginning, nandun na si Jesus Christ kasama ng Diyos. Si Jesus Christ at si Jesus Christ ay Diyos. Yun yung malinaw sa sinasabi kanina. Tama? Okay. So, we have seen His glory, the glory of the one and only Son, Jesus Christ, who came from the Father, full of grace and the truth. Now, ito yung ibig sabihin ng logos. Okay? Kunin nyo na lang yung concept. Mayroon akong topic nito na special na ito lang talaga yung dinidiscuss ko para mas mahaba. Tapos sasamahan ko na rin ng Trinity yon. Bakit kayo mga Trinitarian, lahat ng Christians, karamihan, no, explain ko na rin dyan yung Trinity para maunawaan ninyo yung nakasulat dito. Pero pag naintindihan niyo, no, ito, mas maiintindihan ninyo kung paano ba tayo create ni God at kung gaano kayo kalupit. Kasi perfect yung pagkakagawa sa atin. Tayo lang naman hindi perfect, pero yung pagkakagawa sa atin ay perfecto. Okay? So, this is the meaning of logos sa Greek, core meanings. Word or speech, spoken or written word. Expression of thought. Ibig sabihin, in-express daw yung kanyang thought. Ano yun? Idea. Di ba? Reason or logic. The rational principle behind something. Where we get the English word logic. Diyan din daw pala sa word na yan, sa logos, kaya nga magkatunog sila, nanggaling yung salitang logic. Ano ba yan? It's idea. Tama? Okay. Message or doctrine, teaching, instruction, or proclaiming. Next, account or explanation. A statement, discourse, or giving of reason. You can search it, it's available in the internet. If you have the book ng Greek, ng Bible, you can read. Para at least hindi rin naman kayo maligaw. Mamaya, tinuturuan ko kayo ng mali dito. Ha? Okay, lastly, divine principle in philosophy, especially Heraclitus, Stoics, Philo. Logos was the rational divine order permeating the universe. So, sum up natin lahat ng sinabi dyan. Ang ibig sabihin ng logos, ay ito pa,
In John's Gospel, yung book ng John, yung binabasa natin kanina, Logos goes beyond word. Mas higit pa yan sa salita. It means the full expression. Okay? Reason and revelation of God Himself. Shortcut, ang Logos, ang ibig sabihin ay God's express idea. Yung kanya daw naisip ay inexpress niya. Sinabi niya. It's from the idea of God. Okay? Naintindihan niyo ba? Move forward tayo. Jesus Himself was the God's express idea. Si God mismo yan. Si Jesus Christ mismo. That's why the most powerful force on earth is an idea, not money. We think money is the most powerful thing. If you have that, you have the influence, you have the power, you have anything, you have everything. You can conquer the world. Diba? You can defeat country by country because you have money, plenty of money. And you can control, just like the globalist people. Diba? They control the earth. They control the economy because they have money. Pero ang totoo, hindi yung money yung powerful, but the idea. Okay? Now, sabi dyan, number 1, everything begins with an idea. Okay? Lahat nagsimula sa idea lang. Anong sabi? Sorry. Lahat ng meron dyan, inuupuan nyo, yung table, yung camera, lahat yan from idea. Naniniwala ba kayo doon? Ginawa lang yan from the mind. Nakakita ng puno, ay ito pwede natin gawing upuan, pwede natin gawing kama, pwede natin gawing mesa. Nakakita ng bato, uy ito pwede natin tong gawing, di ba? Yung gawing bahay. Nagkakaroon sila ng idea and then ine-execute nila. Naintindihan? Okay, ano pa? Ikaw mismo, etong conference room natin, etong pag-attend nyo dito, naisip ko lang to eh. Pero ngayon, nandyan na kayo. No, pinag-uusapan lang namin to, idea lang to na pinag-usapan, tapos in-execute. Tapos, ayan, nakaupo na kayo dyan, nagsasalita na ako dito. Di ba? Ano pa? Lahat ng invention, lahat ng business, lahat ng kayamanan began first as thought. Nagsimula ng isang idea or pinag-isipan lang. Naintindihan? Yung negosyo mo ngayon, pinag-isipan mo din yan eh. Yung ginagawa mo ngayon, kahit yung trabaho mo, pinag-isipan mo din yung papasukan mo. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, nagsisimula sa idea. Lahat ay nagsimula. Yung pag-upo mo dyan ngayon, idea mo na dyan ka upo eh. Lahat yan eh, galing sa idea. Yung pagpunta mo dito ngayon, idea mo yan. Tama? Kung idea mo hindi umattend dito, idea mo yun. Naintindihan ba? Ibig sabihin, lahat ng meron sa mundong to, nagsimula sa idea. Kaya ine-explain ni Jesus Christ na lahat ay galing sa Kanya. Kasi siya ang God's express idea at walang na-create nang hindi sa pamamagitan niya. Naintindihan niyo ba? That's why you are created like Him and with His image. Palakpakan niyo nga ang Diyos. Ano ibig sabihin ko? You are like Christ. You can just think of something and express it and it will become reality. Naintindihan? That's the power. Tuloy natin. Sabi diyan, creation began with a spoken idea. Okay? God's express idea. Okay? Sabi diyan sa Genesis 1:3, and God said, "Let there be light." And there was light. Sinabi niya daw yung idea niya. And there was light. Ano yung idea niya? Let there be light. And there was light. Lahat ng create niya, sinabi niya lang. Express idea. God's
express idea. Express meaning sinabi. Isa lang yung hindi niya sinabi nung ginawa niya. Ikaw. Nung ginawa niya si Adan, kumuha siya ng alabok, ginamit niya yung kamay niya. Kaya napaka-special ng tao. At ang sabi niya, let us make man in our own image, in our own likeness. That's why you are this power, yung power na meron yung Diyos. Hindi man kaparehas niya, pero binigyan ka niya ng kapangyarihan. What is that power? The seed. The idea. And you have a lot of that, but you killed it. You didn't execute it. You don't believe on it. Are you with me? Okay. So tuloy natin kasi hahaba ako pag pinagpatuloy ko dyan. Bilisan natin ng konti yung pacing. Kasi pace 1 pa lang to eh. Okay. So principle. Everything visible was once invisible in the form of an idea. Okay? Sabi dito sa Hebrew 11:3. By faith we understand that the universe was formed at God's command. What is this command? The word. The word, it's same, the logos. So that what is seen was not made out of what was visible. Hindi daw ginawa yung mga bagay sa visible na. Ginawa siya sa invisible. Sa hindi nakikita, idea lang. Yung idea mo hindi nakikita. Pero it can create. Oh. Ba't ko sinasabi yun? Kasi napaka-importante nito sa mentalidad ninyo na hindi importante yung pera para magkapera. Marami sa mga Pilipino hindi makaahon sa hirap kasi iniisip nila wala silang pampuhunan. Hindi puhunan ang problema mo. Hindi pera. Idea. Madami akong kakilalang yumaman nang wala namang pera. Most of my businesses nagsimula sa idea lang. Wala pa namang pera. Pero in-execute lang kahit na parang hindi magiging makatotohanan. Karamihan ng mga nagiging successful na tao nagsimula, wala talagang pera. Subukan mong tanungin sino mas magagaling, yung mga nagsimulang walang pera o yung nagsimulang nasa pamilya ng may pera. Mas magagaling yung mga taong nagsimulang walang pera kasi they start from the bottom and they know how to use their mind. To use the idea that God has given us. Yung mga, ano yung tawag doon? Rich kid. Di ba? Wala nang alam yan. Pag naghirap yan, wala na, lugmok na yan, magpapakamatay na yung mga yan. Kasi hindi sila nagsimula sa wala eh. Hindi nila alam paano gamitin to. Nakiuso na lang sila doon sa idea ng magulang nila. Tapos tinuro sa kanila, pero that's not their idea. Siguro, meron pa ring percentage, pero kukonti na lang. Tuloy ako kasi hahaba ko. Number 2, idea are greater than money. So this is what we need to remember. Hindi sila equal. What we meant by idea is money, money is idea. You can create money using idea. And you can create everything using idea. Okay. If you have only money but no idea, it will run out. Kita mo yung mga winner ng lottery. Nagkaroon sila ng pera, pero saan napunta? Dumami ba? Meron akong kilala, isang tao. Si Pipito Manaloto. Napanood ko siya eh. Madaming episode pa nga yun eh. Pero siya lang. Anong ibig kong sabihin? Kahit yung isang tao dyan sa labas, bigyan mo yan ng 1 milyon, susunod na buwan, wala na ulit yung 1 milyon na yon. Kasi if you have money but you don't have the idea, it will run out. Mauubos lang. Ano pa sabi? If you have an idea, you can create money again and again. Intindihan? Pag nasimulan mo nang magkaroon ng isang idea tapos naging effective, sa susunod na bumagsak ka, kung sakali man, mismanager ka na-mismanage mo yung pera. Tapos, nagsimula ka ulit. If you know how to use that idea, you can create money again and again. That's the power of it. Okay?
Sabi diyan, Proverbs 8:12. Ano sabi? Wisdom, si wisdom daw, nagdudwell siya sa prudence. And find out knowledge of witty inventions. Naintindihan? Yung wisdom daw, yan yung nag-agawa niya. Ecclesiastes 10:10. If the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. Mas mahihirapan daw siya kung hindi daw sharpen yung edge ng axe. Ibig sabihin diyan, walang wisdom. Pero sabi diyan, but wisdom brings, o kaya kailangan i-sharpen mo yung utak mo para yung axe. Pag hindi yan napapractice mag-isip, no? Napupudpud yan. Tapos, para lang magamit mo, kailangan mong gumamit ng sobrang lakas na pagpalo, ng power, di ba? Ng strength. O, yan yung sinasabi diyan sa utak, sa wisdom. Ano pa? Ecclesiastes 7:12. Wisdom is a shelter as money is a shelter. It's the same. But the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. Yung pera daw, kaya kang proteksyonan yan. Ganon din yung wisdom. Pero ang kagandahan, pag yung wisdom, anong sabi, i-preserve pa, ibig sabihin, mas maganda siya kaysa sa pera. Kaya, idea is greater than money. Okay. So, hindi ka mapapahamak, hindi ka magkakamali. Yan yung ibig sabihin dyan. Kung ginagamit mo yung isip mo. Protectionan ka ng wisdom mo. Kasi ako, ang dami kong mga pagkakataon na wala, patay bahala na. 'Di ba? Ginamit ko yung pera ko, tapos pinoprotectionan niya naman ako, pero ano nangyari? Nasasayang lang din. Pero kung may wisdom ako to use that money, hindi ako mauuwi sa pagkapahamak. Hindi malulustay, madidestroy yung aking resources. Hindi mawawala yung pera ko. Iyon yung ibig sabihin ng verse na yan. Ha? O you use your wisdom. Not your money alone, but your wisdom. With money with wisdom. Yun yung ibig sabihin. Okay. So, big idea. Money fades, but wisdom and ideas create lasting wealth. Okay? Now, number 3. Number 3 pa lang ako. Okay, bilisan natin ng konti. Money flows toward idea. Okay? Yung pera daw nagpo-flow dyan sa idea. Anong sabi dyan? Investors don't chase moneyless people. Hindi naghahanap yung mga investor ng walang perang tao. Dami niyan, kung yan ang hahanapin. Ang hinahanap niya, ideas with potential. Madami diyang walang pera pero yung may idea at may potential yung idea niya, napakakonti. Kaya masyado ring yung mga investor, mga matatalino rin yan. Hindi yan basta-basta. Ako lang yata yung hindi at least ngayon tumatalino na ako. Kasi pag-aaralan ko na yung Bible Oh, sama-sama tayong mag-aral dito para hindi tayo syunga-syunga. Syunga kasi ako dati sabi dito, the servant who multiplied talents had an idea. The one who hid it lost everything. Mababasa natin yan. Sa Luke. Ito yung verse, sorry. Matthew 25:29. Okay? For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Kaya pala nauubusan ka lagi. Kasi wala ka na nga, mawawalan ka pa. Pero kung sino yung meron, ano ibig sabihin? He can manage the money. That's why he has money. At bibigyan pa siya. This is the principle of the Bible. Loto. Hindi to pwedeng gawing option lang ng paniniwala. Kasi Bible to And I believe in the Bible. Kaya pala sabi ko nung unang panahon, ba't lagi ako walang pera? Ang galing ko naman. Hindi pala ako yung magaling. Dapat nag-a-abide ako sa law. Kasi ito yung magaling. Sabi diyan malinaw yung wala daw yung meron daw ay bibigyan pa.
Nang madami, abundance. Tapos yung wala, kukunin pa yung sa kanya. Yung merong natitirang sa kanya. Kaya laging wala ka ng pera. Tuloy natin. Nasasaktan ako. Okay, Jesus commanded stewardship, not laziness. Sabi diyan, Luke 19:13. Basahin niyo yung mga buong chapter niya na, napakaganda yan. Nandiyan yung mga storya ng the parable of the good steward, the parable of, ano ba yun? Yung shrewd manager. Nandito yan, mga yan. Basahin niyo itong mga verse, yung buong chapter, yung mga pinapakita ko dito. Kasi nandito lang naman umiikot yung mga business principles na meron sa Bible. Okay? Tapos ilista nyo, pag-aralan nyo, basahin nyo sa Greek para maintindihan nyo. Mamaya kasi nililigaw ko kayo dito. Diba? O mas maganda mapag-aralan nyo siya. It's your freedom to study. Sabi diyan, Luke 19:13. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Ito naman, the parables of the minas to. 10 servant yung tinawag niya, binigyan niyang tagi-1 minas. Tapos sabi niya, put this money to work. Anong sinabi? Put this money to work. Nung pinag-aralan ko yan sa Greek, ang sinasabi diyan ay put this money into venture or put this money in investment. Wala diyan sinabing put this money to your wallet or savings account. Sabi diyan, ilagay mo sa negosyo or ilagay mo sa pag-i-invest. Yun ang sinasabi. Pag hawak mo yung pera, huwag mong ilagay yan sa SM o kaya sa Louis Vuitton. Ha? Lalo-lalo na huwag mo ilagay yan sa Ferrari or sa sports car. Ilagay mo yan, sabi, sa venture. Hindi adventure, ha? Venture. Power. Kahit adventure lang kasi biblical naman yun eh. Put this money to adventure. O adventure talaga, punta-punta ka sa ibang bansa, nag-adventure ka naman eh. Venture ang sinasabi, business. Okay. An idea multiplies what money alone cannot. Okay? So, raffle, hindi, joke lang. So, number 4, God gives idea as wealth keys. Itong idea na binigay sa atin, yan yung susi mo para sa pagyaman. Gamitin mo yan. Huwag kang umasa sa idea lang ni kuya, ni ate, ni boss, ni kung sino-sino. Habang nagtatrabaho ka, kung ikaw ay nasa pagtatrabaho o kung ikaw ay nasa self-employment, di ba? Gamitin yung isip mo para maging yung resources mo ay magamit mo ng maayos. Kasi nagkakapera ka naman eh. Next week, ang hindi umattend, lugi ang negosyo. Hindi. Ano yung sabi ko? Next week kasi bibigyan ko kayo ng computation ng Bible kung paano magiging wealthy. Ha? Yung principle sa Bible ng computation, paano mangyayari? Paano naging bilyonaryo yung mga bilyonaryo? Paano naging bilyonaryo sila Mary? Tuturo ko sa inyo. Naintindihan? Pero may computation, ipapakita ko sa inyo. Sobrang lupit. Kaya pag na-miss mo yun, na-miss mo yung 99% ng buhay mo. %99.9%. And then may computation kasi ipapakita ko sa inyo detalyado kung ano yung sinasabi ng Bible sa pagmamanage ng money. Grabe yun Parang scam to. Hindi, totoo. Ano sabi diyan? God gives idea as wealth keys. Okay? Kaya walang a-absent next week. God does not rain money from heaven. He gives ability, wisdom, and idea. Power ang binibigay niya. Hindi siya nagbibigay ng pera. Inabutan ka na ba ni Lord ng pera? Umulan na ba ng pera sa bahay niya? Ano sabi dyan sa Deuteronomy? Sorry, double. Isa pa? Yan. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability or power to produce wealth.
This ability and power is your idea. Naintindihan? Ano pa sabi? Diyan sa Genesis 41:33 to 36, hindi ko nababasahin, pero si Joseph, yung idea niya, sabi niya, pero mag-imbak tayo ng grain. Ano nangyari sa Egypt nung panahon ni Joseph? Naging pinakamayamang bansa kasi sila na lang yung may pagkain. Lahat ng bansa nanghihingi sa kanila, lumuluhod sa kanila, kaya sobrang powerful ng Egypt nung panahon ni Joseph the Dreamer. 'Di ba? Pero kung papansin mo, yung buhay niya talagang dumaan sa pinagbintangan pa siyang ng rape, 'di ba? Kinulong siya, tapos pagkatapos nun, ininterpret niya yung panaginip nung Pharaoh. Tapos sabi niya, pero we need to impact, restore grains. Kasi may 7 years na tag-ani, pero may 7 years na darating na taggutom. Paghandaan natin to. And that's his idea. Binigay sa kanya ng Diyos, sa isip niya yun. Tapos sinabi niya, ano nangyari? Naging second in command siya. Pangalawa sa pinakamataas, pagkatapos ng Pharaoh. Okay, so, next, sabi dito, Exodus 31:3-4. Ano sabi diyan? And I have filled him with the Spirit of God with wisdom. Sino yung sinasabihan diyan? Kilala nyo ba? Si Bezalel, yung anak ni Uri na from Judah tribes. Siya yung main craftsman na bumuo nung tabernacle. No? Sabi diyan, binigyan daw siya ng with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills. Sino nagbibigay niyan? Si Lord. To make artistic designs for work in gold, silver, and bronze. Si Lord ang nagbibigay. So, big idea. Divine idea are God's currency for kingdom wealth. Okay? Number 5. Money is frozen ideas. Ideas are liquid money. So this means that every piece of money na hinahawakan natin, resulta to ng idea ng isang tao. Okay? Ibig sabihin, bawat piraso ng pera na hawak mo ay resulta ng isang idea na nasa isip lang. Na iproseso o kaya naman na execute. Naintindihan? Kung ikaw ay sumisweldo, idea yan ng boss mo. Yung pera na naging solid dahil sa kanya, pero nasa isip niya lang yun. Nagko-compute lang siya nasa isip niya yun Kikita ng 500 pesos per product. Idea lang yun, di ba? Ginawa niya ng plano, in-execute niya. Ngayon yung 500 pesos na yun, nung napunta yun sa bulsa niya, papasweldohin ka. Saan galing yun? Sa idea niya. Ngayon, ikaw din, pag nagninegosyo ka, idea nagsisimula. Nagko-compute ka po. Ito, ibebenta ko tong upuan. Ganito kikitain ko. Simula yun sa idea. Liquid pa yun, pero pag na-execute, ano mangyayari? Magiging solid na siya. Ayan, yun yung ibig sabihin. Tapos yung ideas are liquid money. Basta kung ano yung umiikot dyan, pera yan. Pagkakakitaan yan, hindi ko kayo ginagawa mukhang pera. Kasi business tong pinag-uusapan natin 'Di ba? Alam nga nang pag-usapan natin dito, buhangin. Yung umiikot dyan sa isip nyo, buhangin yan. Hindi. Naintindihan? Okay, so, kailangan lang gawin mo yan, i-frozen mo. Maging solid siya. Liquid yan umiikot-ikot lang yan sa isip mo, baliw ka na no? Tapos hindi mo ina-execute. Wala, mamamatay lang yung mga ideas mo, sayang. Okay, so, every peso, dollar or coin is someone's idea turned into value. When you buy an iPhone, you're not just buying a phone. You're buying into Steve Jobs' idea. Naintindihan? O yung idea niya nagiging solid na. Nagiging, frozen na.
nagiging totoo na talaga. Naintindihan? Yun yung sinasabi ko dyan. Okay. Sabi dyan sa Habakuk 2:2. Write the vision and make it plain that he may run who reads it. A vision, syempre yung vision nasa isipan din yan eh. Naintindihan? O kailangan daw isulat mo. Kaya ito yung mga gagamitin ko dun sa planning na series natin. Next month yun. Tuturuan ko kayo magplano ng negosyo nyo. Pagkatapos kayong turuang mag-compute, paano magiging bilyonaryo, tuturuan ko naman kayo planuhin yung pagiging bilyonaryo nyo. Okay ba yon? Ayaw niya yata. Okay. Sige, yung iba na lang milyonaryo lang. Kasi parang ayaw niyo maniwala di ba? Sige. Trillion daw. Sabi diyan, Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to abundance, but every one who is hasty comes only to poverty. Ano daw yung hasty? Yung nagmamadali, yung padalos-dalos, hindi nag-iisip, hindi niya ginagamit yung kanyang utak. Sapul tayo, di ba? Mag-isip ka muna bago mo gamitin yung pera, bago ka kumilos, para hindi ka mapahamak. Malilid ka lang sa poverty. May pera ka ngayon, di ba? Nabigyan ka ng pera ni Lord Anong ginawa mo? May pagkakakitaan doon. Hindi mo naman pinag-isipan. Basta invest ka lang. Aray ko. May nakita ka negosyo, sabi mo, kumikita yung tropa ko dyan. Hindi mo naman alam yun. Pinasok mo. Intindihan? Huwag kang padalos-dalos. Gamitin mo yung idea. Gamitin mo yung isipan mo. Hindi porket kumikita yung iba, ikikita ka na rin. Dapat sharpshooter ka dyan. Pag tatama ka, huwag mo kayo sasama. Pag nakita ko yung mukha ko, ban ka na dito. Hindi, joke lang. Biro lang. Ibig. Okay, so, biniblur mo yung mukha ko. Very good, very good. Okay, so, saan na ba ako? Principle, write the idea, run with it, and money will run after you. Yung idea mo daw, isulat mo. Huwag ka magsasayang. Kada idea may iisip, may sulat mo yan. Tapos, i-execute mo. Tapos, pagkatapos nun, yung pera, bili mo pera, hindi. Hahabulin ka na yan. Ma-attract mo na. Kasi yung iPhone, idea lang yan ni Steve Jobs, diba? Ngayon, lahat kayo, binibili yung idea niya. Alam niyo ba magkano yung puhunan ng iPhone? Gusto niyo sabihin ko sa inyo. Magkano niyo binibili yan? 100,000? Yung pinakamataas, di bang 109,000? Di ba yung pinakamataas na unit? Pero yung mga pinakamababa, most likely nasa 60. Pag bagong labas, 68, 69. Alam niyo bang $5 lang puhunan dyan? It's just idea. Magkano mo binili? $5 is equals to 250 pesos o 300 pesos. Yan yung puhunan. Chassis lang naman yan Idea niya lang yan. Tapos binibili mo ng 100,000, halos walang puhunan. Search nyo, magkano yung puhunan yan, hindi papakita. Pero ganun lang yan kasi maliliit lang naman yung chassis niyan, hindi naman sasakyan yan Yung motor halos kasing halaga ng cellphone, ang liit-liit lang yan. Kukunti lang yung mga pyesa niyan Pero binibili mo. Yung idea mo, maa-attract yung pera dyan. You execute it. You plan, right? And then you execute, and then the money will run after you. Okay? Okay, so, money is idea is money. But never forget, idea is greater than money. Okay? Huwag niyo iparehas yan Magkaiba yan. Magkaiba, malayo, pero lahat ng idea mo pwedeng maging pera. Naintindihan? Yun lang naman yung point ko. Okay, page number 2. Aabot pa ako. Page number 2. Hanggang 10:15 ba ako? Tama. Question and answer. Bibilisan ko na lang. Okay. Management. Key principle. Okay? So, kailangan daw natin idea,
tapos management. Kasi, katulad ng sabi ko, kung wala kang management, puro idea lang, malulus mo yung kinikita mo dito. You will lose it. Ano sabi dyan? Matthew 16:19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Okay? So, ibig sabihin, that management is a heaven principle na pag in-apply mo dito, kung ano yung kakalagan mo dito, nakakalagan din doon. Ibig sabihin, effective siya sa heaven tsaka dito sa earth. Parang ganun, no? Hindi ko na masyado papahabain yung explanation ko dyan. Kasi gusto kong sabihin sa inyo na yung keys na tinutukoy doon, dito, yan. The keys of the kingdom of heaven ay the principles, the laws, and the systems. Saan mo makikita yan? You read the Bible. It's the manual. Yan yung mga batas sa Bible. Hindi yan create para i-regulate ka o i-restrict ka sa mga bagay na mali. Kundi, bigyan ka ng step-by-step procedure kung paano ka magiging prosperous and successful. Paano hindi ka mapapahamak. Yan naman ang tinuturo ng Bible eh. Pag hindi mo sinunod yan, mapapahamak ka. Yung eternal na kapahamakan, yung mapupunta ka sa impyerno. Kaya kailangan mong tanggapin si Yesu Cristo kasi yun yung key, yun yung principle, yun yung law. Accept Jesus Christ and you will be saved. Pag hindi mo siya inaccept, ano sabi? You will perish. Saan? Sa dagat-dagatang apo. Yun yung saving grace. But, ang tinutukoy natin ngayon, ang pinag-usapan natin ngayon ay business. No? Sabi dyan, yung key, yung law, yung principle, yung system, yung binabasa natin simula pa kanina, kailangan mo lang sundin. At yun yung magbibigay sa iyo ng success. Last week, tinalakay natin yun, no? Hindi na ako babalik. Okay? Yung keys daw, magre-remove ng guesswork, yung tsambahan, experimentation, doubts, and fears. Kasi sigurado kayo, nabasa mo eh. Manual mo yan eh. Okay, may mga topic ako na ganyan. Abangan nyo na lang. Attend kayo lagi. Patungkol dyan. Para hindi ako umaba. Big idea. You don't need to beg if you have the keys. Lord, pasukin mo na ako. Knock, knock. Pero kung meron kang keys, hindi mo na kailangan kumatok. Knock and it shall be open. The door will be open. Pero kung meron kang susi, naintindihan niyo ba to? Laws guarantee results. Are you with me? Yung principle daw ng Bible, mag-guarantee ng resulta sa inyo. Okay? First, God refuses to bless mismanagement. Okay, bilisan na natin ha. Sabi dyan, Genesis 2:5, the Lord God had not sent rain on the earth because there was no man to work. Ergon. Management o to work the ground. Manage yung ibig sabihin ng work. Okay? No growth, no increase, no rain because there was no manager. Kaya hindi pa nagpapaulan si Lord at hindi pa tumutubo yung mga lupa dito, yan, sabi dyan, sa Genesis 2:5. Kasi wala pa daw siyang tao na nilagay to manage the ground. Naintindihan? Ibig sabihin, kung walang manager, walang ibibigay. Kung hindi ka nakikita ng Lord na manager ka, walang ipapaulan. Walang tutubo. Wala kang resources. Pero pag nakita ng Diyos na ikaw ay manager, ha? Anong gagawin ng Lord? Bibigyan ka ng resources at ipapamanage sa'yo. Idea. God's blessing are held back until management is in place. Number 2,
Ay, sorry. May nalagpasan ba ako? Yan. Management defined why we win or lose. Yan daw yung nagde-define or nagde-determine kung bakit tayo nananalo at bakit tayo nawawalan o natatalo. Okay. Ito yung ibig sabihin ng management. Management, effective, efficient, correct, and timely use of another's resources for the purpose they were given with added value return. Yan daw yung management. Ibig sabihin, yung magmamanage ka tapos wala namang value added. Hindi yan tax, ha? I-add mo yung value. Ibig sabihin, pag pinamanage sa'yo yung 1,000, magiging 1,2, magiging 1,5. Madadagdagan ng value. Yun daw yung management. Hindi yung, i-manage mo tong bahay, tapos, wala, walis-walis ka lang. Yung management, pag iniwan sa'yo yung bahay, pinapaganda mo pa. May add value. Hindi yung hilata ka. Nasaan na yung manager ko dito? Tulog po ako. But ang pangit naman dito, puro agiw. Hindi ganun yung manager. Yung manager ay pinapaganda, binibigyan ng add value, yung pinapamanage sa kanya. Okay. So, Luke 16:12. And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Naintindihan? Pag yung pera na pinagkatiwala sa'yo o yung trabaho na pinagkatiwala sa'yo, hindi mo naman na-manage ng maayos, bulak-bul ka pa sa trabaho na nga, hindi sa school Yung nagka-cutting work ka, diba? Hindi mo inaayos yung trabaho mo. Paano ka pa pagkakatiwalaan nung sa'yo? So, big idea. Paulit-ulit natin itong naririnig. Ano yan? Whatever you mismanage, you lose. What you manage, multiplies. That's the promise. Matatapos na ako. God gives according to management, not prayer. Okay? Meron akong isang topic na about prayer para maintindihan nyo yung prayer. Kung paano ba nagpe-pray. Kasi lagi tayo nagpe-pray pagkagising bago tayo matulog. Lord, hirap na ako. Bigyan mo na ako ng 1 bilyon. Wow, jackpot. Sana all. Diba? So, paano nga ba nag-work yung prayer? Okay? So, sabi dito, Matthew 25:29, for whoever has will be given more, and they will have abundance. Ito rin yung kanina. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Okay? Sabi diyan, Luke 16:10, who can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Explain ko pa? Malinaw naman. Okay? So, kailangan mapagkatiwalaan talaga tayo. O kahit anong pray mo, kung alam ng Lord na ikaw ay mismanager, hindi niya ipagkakatiwala sa'yo yung mawawala lang din. Kaya kahit anong pray mo dyan, basta abangan nyo yung prayer kasi sobrang important nun Abangan nyo yun. How we pray para sa buhay natin kay Lord. Di ba? So, big idea. God answers prayer at the level of your management, not your okay? Hindi yung palakasan. Pagalingan. Naintindihan? Okay. Number 4. Economy of the kingdom, maximize the minimum. We need to become an economist. Most of us here is not economist. Bakit? Ano daw ibig sabihin ng to economize? Get the maximum out of kung anong meron ka, gagamitin mo yung resources mo para mailabas yung maximum potential nung meron ka. O halimbawa na lang, yung katulad ng kwento ko dati, meron kang rep, di ba? Rep na lang, rep. Tapos kaya mo namang gumawa ng yelo. Oh, i-maximize mo, yung rep mo laging bukas. Pero hindi naman kumikita. Ang inaasahan mo lang yung trabaho mo.
Meron ka namang luto. Pwede ka magluto ng lumpiang Shanghai, lumpiang, ano ba yun, toge, pwede ka magluto ng maruya, kung ano-ano pa. Pwede ka mag-start sa ganun. Luto-luto kasi meron kang kalan. That's what you have. Maximize it. Hindi, nag-expect ka, hindi. Wala kasi akong pambiling cart eh. Kailangan ko food cart. Ha? Huwag ka muna umasa sa ganun. Wala kang ang pera eh. I-maximize mo kung anong meron ka. Kung 500 pesos lang meron ka, magsimula ka sa 500 at maging trustworthy ka sa 500. Na pag kumita yon, hindi mo agad i-scatter. Ano pa? Ipambibili agad ng Andox. Uy, kumita tayo 500, bili ka Andox. Nadoble mo yung 500 eh. Everyday, nadodoble mo yung 500. Wala kang naiipon. Wala kang mas malaking resources. Sungay. Inuubos mo lagi yung kinikita mo eh. O kaya, next week, pag-aaralan natin yun. Paano ba natin mas ma-maximize yung kinikita natin? Naintindihan? How to become a billionaire. Not hasty one. Hindi nagmamadali. Poseso. Wow, ganda nun ah. Bala ka. Pag di mo natin nandiyon. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Yung panahong nagpakain sila nito ng 5,000, pinaipon pa ni Christ yung mga natira, hindi yung hayaan mo na yun sa mga tao. Hindi, pinaipon niya yung mga natira para may, di ba? Wag daw kayong mag-waste. Ang sakit ko, ang sakit natin, nagwe-waste tayo lagi eh. Pag yung sukle, 5 piso, hayaan mo na yun dyan. Di ba? Okay lang naman mag-tip kasi generous ka. Pero dahil sa kayabangan mo, di ba? 500 binayad mo, 100 yung sukle. Dahil mayabang ka, hayaan mo na yun dyan. 100 tip na yan. Pwede namang 20 lang yung tip. Kunin mo yung 100, kuha ka ng 20 tip. Hindi, gusto mo magyabang sa mga nakakakita eh. Gusto mo rin magyabang dun sa restaurant. Pagpasok mo pa lang, binigyan mo agad yung guard. Aray ko, sakit. Hindi na ngayon. Dati lang yun. Lahat ng nadaanan, binigyan mo ng tip eh, no? Yung barya, hindi mo iniipon. Hindi ka makakabuo ng 1,000,000 kung walang piso eh. Oh, aray ko. Ayoko na. Big idea. Poverty often comes from waste, not lack. Okay, magsayang. Sakit, di ba? Ako din eh. Oh. Hindi, pwede naman maging barat. Di ba? Pero, yung barat na, yung hindi pang sarili, yung barat ka na hindi ka bibili ng mamahalin para sa sarili mo, pero kasi merong ring law about generosity. Ha? Huwag niyong kakalimutan yun, yung mapagbigay kayo. Pero kung pagyayabang lang, kaya kayo nagbibigay, wag na. Kung ibibigay nyo, tas masama loob nyo, wag na lang din. Sabi diyan sa may, hindi ko na nasama diyan, pero ibang topic kasi ito, generosity. No? Sabi diyan sa 2 Corinthians 9:6-7, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Wag lang dahil yung sobrang ano ka ba, saya or sobrang yabang mo, ganun. For God loves a cheerful giver. So, okay lang mamigay. Pero wag magyabang. Di ba? So, nagpaagaw ka ng, sakit naman ito. Tigil na natin to. Sino ba nagpapaagaw dito? Wala, di ba? Wala. This December, wala nang paagaw. Ang yabang mo eh. Hindi, kasi yan lang, tagbe-20 na lang ipapaagaw natin, ha? Pwede yun, di ba? Sir? Oh. Sobrang yabang eh. Bundle pinapa... Hindi ako yon. Sila yon. Okay. Number 5. Management blocks
prosperity. Proverbs 10:4. Sabi diyan, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Okay? Haggai 1:6. You have planted much but harvested little. You eat but never had enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Mismanagement, di ba? Saan mo ba talaga nilalagay? Ano yung mga purse with holes na meron ka? Pwedeng negosyong hindi pinag-isipan, hindi pinag-aralan. Kaya pagpasensya na kayo dun sa mga tinuruan kong bilisan yung magkamali. Binabawi ko na siya. Nung pinag-aaralan ko, sabi ko, parang mali yung principles ko. No? Mapapahamak yung mga tao sa turo ko. Mag-ingat kayo sa pera. Pag-isipan yung maigi sa nyo siya ilalagay. Kasi hindi naman tayo ginagawang hasty ni Lord. Hindi niya tayo pinagmamadali. Mapapahamak. Huwag niyo tatawanan dyan, babatayin ko kayo ng cellphone eh. Binabawi ko na nga eh. Kasi nga hindi ako nagbabasa ng Bible before. So I teach everyone na bilisan mo magkamali. Huwag mo naman sadyain. Ayan yung sinasabi ko eh. Pero bilisan mo, ibig sabihin lang, work. Tapos di na nag-iisip. Pasok lang ng pasok. Kaya kahit na sobrang dami kong pera, nauubos. Ba't nauubos na saan napunta? Akala ko nauubos dahil sa gastos, sobrang tipid ko naman. Nauubos pala siya sa mga investment ko na mali. Mga negosyong pinasok ko na hindi ko pinag-aralan at pinag-isipan. Kayo din? O baka mas matindi kayo? Yung purse with hole nyo, SM. Di ba? Hindi, medyo high class kami, boss kay. Diyan kami sa Opus. Diyan yung inuubos, di ba? Diyan yung lalagyanan nyo eh. Naintindihan? Ano ba yung purse nyo? Dapat walang butas yan. Okay, big idea. Money flows away from poor managers. Okay? Umaalis yan sa mga poor managers. Kaya, i-develop mo yung sarili mo. Kaya next week, atinan mo, sobrang ganda nun, tuturuan kayo paano maging magaling na manager. Step by steps. Para mag-success. Step by the step pala yun, sorry. Mali yung ano ko. Sorry. Yan. Number 6. God expects added value. Okay? Ang sabi diyan, Matthew 25:21. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Ibig sabihin, nag-e-expect siya na patubuin mo. Yung sinabihan nito, nagpatubo eh. Yung 5, binigyan ng, naging 5 pa. Na doble niya. Yung 2, naging 2 pa. Kaya sinabihan siya ng, well done, good and faithful servant. Nag-e-expect siya ng tubo sa pera. Yung konsepto natin dito, everything is the Lord's. The earth is the Lord's and everything in it. Pati yung pera mo kay Lord yan. Manager ka lang. Walang sayo. Wala ni isa. Okay? Pag-aaralan natin yan next week. Okay? Genesis 1:28. God blessed them and said to them, ito be fruitful and increase in number. Multiplication. Gusto niya ma-multiply yung pinagkatiwala niya sa'yo. Kaya nga, hindi, yung sa akin kasi 5,000 lang to per month. Yan lang naiipon ko. Paano kung mapapalago yan? Yung sa kanila, unfair eh. Bakit? Sa kanila kasi million yung pumapasok, kaya ang daling i-manage. Wait, ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung hindi mo kayang i-manage yung 5,000, hindi mo rin kayang i-manage yung 1,000,000. God demands growth, not just preservation. Anong ginawa nung isa? Itinago niya lang, binaon niya sa lupa, naghukay siya, tas ibinaon niya. Pagbalik ng master niya, ang sabi, walang kwentang, servant, tamad. Ang meron ka ay kukunin. Ibigay dun sa 5, binigay dun sa meron.
Ganun yung konsepto. Kaya lagi kang wala kasi you are a mismanager. Okay. Number 7, the test before promotion. Bilisan na natin. 1 Corinthians 4:2. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. You are required na maging faithful. Big idea. Faithfulness in small things qualifies you for greater responsibility. Takeaway. Never pray beyond your ability to manage. God is not withholding blessings. He's waiting for you to prove you can handle what you already have. So pray for wisdom. Naintindihan? Panalangin mong magkaroon ka pa ng wisdom, bigyan ka pa ng maraming idea ni Lord paano mag-manage ng maayos. Okay, conclusion. Medyo mahaba to. Basahin na lang natin. Beloved, money is not attracted by begging, complaining, or even hard work alone. Money is attracted to two things: ideas and management. Ideas are the seeds of wealth. Everything begins as an idea. Without new ideas, there is no new money. Management is the soil that allows that idea to grow and multiply. What you cannot manage, you will lose, no matter how much God bless you. God does not give money to those who only pray for it. He gives resources, opportunity, and favor to those who know how to manage what they already have. Mananampalataya man o hindi. This is a common grace. Pinapaulan niya ang mundo para sa mga makasalanan at sa mabubuti. Pinasisikat niya ang araw para sa makasalanan at mabubuti. At pinapayaman niya ang good steward. This good steward, hindi nire-require dito kung ikaw ay mananampalataya o hindi. Kaya kung merong mga mayayaman na hindi mananampalataya, huwag kang magsabi na, Lord, unfair ka. No, you are unfair. Bakit? Sila, sinusunod nila kung ano yung nakalagay dito without them knowing it and reading it. Hindi nila nabasa pero nasusunod nila. Yun yung pag-uusapan natin last week, paano naging bilyonaryo yung mga bilyonaryo. Kasi sinunod nila. Ikaw, hindi mo sinunod. Mananampalataya ka, naniniwala ka sa Diyos, kilala mo si Kristo, pero hindi mo ina-apply yung sinasabi niya. Okay? Kaya itong pagbibigay niya ng opportunity, resources, para to sa mga marurunong mag-manage. Okay? So here's the law. Money follows idea, but it stays where management is present. So may idea ka, magkakapera, makaka-attract yan ng pera, pero hindi yan mag-stay. Mawawala lang din kung hindi ka marunong mag-manage. If you have so much idea, but you don't know how to manage, wala rin kwenta. Hindi ka rin magiging katulad ng mga wealthy people. Intindihan? Okay. An idea without management dies, and money without management disappears. Wow. But when an inspired idea meets faithful management, abundance is inevitable. Hindi daw mapipigilan. Naintindihan? Okay. So, therefore, stop chasing money. Pursue God's idea for your life and cultivate the discipline of management. If you do this, you won't have to run after money. Money will run after you. You will attract money because of this. Two things. Ideas and management. We're done. Palakpakan natin ang Diyos. One question. Then dismiss. One question. Meron? Malinaw? Walang tanong? Ako may tanong. May naintindihan kayo? Yes. Gusto niyo na kumain? Time na yun. Ano? Nakahabol ako? Wala na? Wala? Wala? Okay. Sige, palakpakan natin ang Diyos.
Dismiss. I hope you learned. Natapos ko, 2 topic yun 2 topic yun. Pinipigilan ko yung sarili ko magsalita.